So ganito lang yun. No? Tingnan nyo. Parang puzzle lang. Oo, puzzle lang yan. Okay, bumaba. Oh, di ba? Ayun na, saglit lang. Kapag may katulong ka. Pero kung mag-isa ka lang din, kayang-kaya mo yan, lalo kung walang laman ng tangke. Pero kung may laman ng tangke, mas mahirap kasi mga kapatid, ito may nag-request lang kung paano daw ba ito tatanggalin o paano ikakabit. So napakasimple lang, napaka-basic lang mga kapatid. Unang-una, tatanggalin lang natin tong 6 na bolt na number 8, no? 8mm ang gagamitin. So ganyan lang yan na kapatid. Request lang to eh. May plug na lang natin dyan sa yung kanyang pangalan kasi nag-request siya dun sa aking YouTube channel kung paano nga daw. Tapos ngayon ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano naman ito ikakabit dun sa kaha. Ito kasi yung kaha niyan. Yan. So tinanggal na natin, no? Para makita nyo rin kung paano natin siya tatanggalin o ibabalik kasi medyo pahirapan talaga pagbabalik nito lalo kung mag-isa ka lang. So ganito lang yan. Basic na basic lang to. Ayan, ano kasi to, may spring kaya kailangan didiinan mo lang din kung halimbawa na babaklas ka. Ayan. Umaangat yan ang kusa. So pag natanggal na lahat yung mga bolt. Ayan, kusang umaangat yan kasi may spring sa loob. So hatakin mo lang yan pataas pag ganyan. Hatak lang, diba? Ayan, tapos ayan, ganyan lang. Tapos iaangat mo lang siya pag ganun. So okay na siya, diba? Kasi babalik mo lang pag ganyan lang uli. May filter pala yun. So ididiin mo lang yan. Ayan. Pag nadiretso na, ididiin mo lang uli at siguraduhin na itong sa fuel gauge niya na sensor is nakaharap dito sa bandang right side ng tangke kasi pag ganoon ang harap niyan. Tapos ito pupunta naman sa likuran. Kasi kung magkabaliktad ang lagay mo dyan, hindi mo may kakabit doon sa sensor niya, di ba? So, tapos kapag ibabalik na, ididiin lang to. Ididiin nyo lang. Ayan, tapos sigpitan muna yung mga magkakabilaan lang. Para mahigpit muna bago mo higpitan lahat. Yan, hindi pa ako makapasok kung nasaan na yung butas. Mali na yung ko. Hindi ko ma-shoot. Pasmado na yung kamay. So, ayan, pasmado daw yung kamay ko. So, ayan, di ba? O, kung dalawa lang muna, yung magkatapat lang muna higpitan para madali ka na makakapag-tornilyo. So, ganun lang ka-basic yun, mga kapatid, kung paano tayo magpapalit, no? Ang problema nga lang dito, mahihirapan talaga kayo pag baklas kasi unang-una, baklas lahat ng kaha pang ilalim. Mamaya papakita ako sa inyo kung alin ang binaklas natin. Lahat talaga. Lahat babaklasin. So, kailangan abahan na natin tong video natin na to. Siguraduhin nyo rin na mahigpit na kapatid kapag babalik nyo na. Kita nyo na higpitan. Bawal lang may singaw. Oo, bawal lang may singaw. Yan. Tapos ang higpit is kabilaan. Huwag yung sunod-sunod na paikot ng ganun. Dapat ang higpit crosswise. Para balance. Para balance ang higpit. Yan. Mapapansin nyo yan mga kapatid. Kapag may ganun na naghigpit, hindi mekaniko yun. Siraan. Kasi itinuturo yan sa mga sa automotive, lalong-lalo sa automotive, itinuturo ang tamang paghihigpit. Sa automotive, may ginagamit din doon na tinatawag na torque wrench na may sukat yung higpit. Sa motor, wala naman. So, need lang natin na siguraduhin na mahigpit lang siya. So, ayan, di ba? O, ganun lang ka-basic yun. Tapos, yan, pakita ko sa inyo to. Ayan.
paano ko binaklas yan. Pero hindi ko na binaklas tong ano kasi. Hindi ko na binaklas tong headlight kasi mahirap, no? Tatagalan. So, ang kailangan lang natin baklasin is ang kabuuan dito. Lahat. Upuan, pati yung mga cover. Tapos, ayan, ang pinakamahirap dito pati, gaya nga na sinasabi ko is yung pagbabalik nito o pagbabaklas ng tangke, no? Pagtatanggal, ayan yung tangke. So pinakamahirap kung paano siya ikakabit. So ito yung mga kapatid, gaya na sinabi ko, need talaga baklasin lahat ng kahan nito, no? Lahat ng fairings niya bago natin makuha itong tangke. Kasi hindi natin mailulusot yan dito, hindi yan dadaan dyan. Doon sa kabila, hindi rin. Idadaan natin dito sa ilalim. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano. Yan. So kailangan ganito ang gagawin nyo, babaklasin nyo. Maliban sa headlight. Kahit ang headlight hindi na ang harapan. Mga gilid-gilid lang talaga. Yan, gaya niyan. So pahirapan talaga. Pero yun lang naman, once na maikabit na yan o matanggal yung mga kahas, madali na natin makukuha yung ating fuel tank. So pakita ko sa inyo, katulong natin si Master Siranico. Master Siranico. Master Siranico, yan, kasama natin. Papatulungin natin siya ngayon dito. So yan, start natin mga kapatid, isasalpak na natin ang kanyang fuel tank. Ganito yan. Okay, panood kayo mga kapatid ha. Lowered pala. Sige, angat mo ito gano'n. Yan. So ganito lang yun, no? Tingnan nyo. Parang puzzle lang. Oo, puzzle lang yan. Oh, di ba? Ayun na, saglit lang. Kapag may katulong ka. Pero kung mag-isa ka lang din, kayang-kaya mo yan, lalo kung walang laman ng tangke. Pero kung may laman ng tangke, mas mahirap kasi mabigat. Malakas din ang braso mo. Oo, malakas ang braso mo, malaki ang braso mo. So, need naman natin itong ikakabit muna bago natin isampa dito sa kanyang mga tornilyuhan. Kasi ayan ang kanyang mga tornilyuhan dito sa taas. So, hindi pa nakasampa talaga yan. Ito, okay na to rito sa likod. So, need muna natin baklasin yung ating tank cap. Saka natin ikabit tong rubber. Ayan. Kasi ito yung pag nalalagyan ng tubig is tumatapon lang siya sa baba. Tapos mayroon yan hose. Yan. May pala siya dyan. Breather. May tutoy siya. May breather siya, may breather. Yan. Tapos ayusin mo lang yung lock. Yan. Tapos pag iaangat natin is kailangan muna natin itong i-ganito siya para pumasok dito sa taas kasi dito nakapatong yan. Tapos angat na natin ang tangke. Gaya kasi nito is may laman talaga yung tangke niya kaya medyo mabigat. Ayun na. So ayan na siya, nakapatong na siya rito. Diba? So higpitan ko na rin yan para mas maganda. Kasi papakita ko sa inyo kung din ang uunahin natin na ikakabit mamaya sa mga kahan niya. Diba? Pero wag niyong kakalimutan muna siyempre ikabit yung ano nito, yung mga sensor niya. Kasi yan, nakabaklas pa yan. So kakabit muna natin. Angat ko lang ng kaunti yung ating camera para makatayo ng maganda, makita nyo rin. Yan, para maisalpak na natin tong kanyang mga wire. Sana yung kanyang tapos sunod natin tong kanyang supply sa gasolina. Susunod lang yan, itutulak lang to mga kapatid, magkiklik yan. Yun, na, dalawa. Nakalak mo.
So ngayon, higpitan na lang naman natin. Ayun mga kapatid, ito naman ang tornilyo niyan. Maiksi na 10 mm ang size. Para dito sa tangke. Yan, kasama natin ang Master Siranico. Kaso sira yung motor niya ngayon, kaya nandito siya nangunguli. May tagas daw yung kanyang motor. May tagas ang shock. Kaya gamit niya ngayon yung isa niyang motor na naka-MIUI. Naka-MIUI siya ngayon, naka-MIUI. Kakabit naman natin ang kanyang oil cooler. May oil cooler kasi yan. So kailangan need pa rin natin siyang ikabit. Masyado maigpit. So pasok mo dito. Bibigyan kita dyan ng screw na kakabit mo. Hindi, dito yan. Sa ano nito pinakabitan. Ito maliit dito. Bakit? Yung otso dito. Ay, cheese. Dito yan. Ako na bahala sa oil cooler. Pero mo ko na isang juice. Pero mo ko ng juice. Oo, sa ilalim. So, yun na, okay na. Kakahan na lang. Flarings na lang, flarings. So, ipupul natin ngayon yung video nito mga kapatid sa pagkakabit ng kaha. So, tutuloy-tuloy natin. Hindi natin sure kung ilang minutes. Tapos fast forward na lang natin. Para alam nyo rin kung saan sisimulan yung pagkabit. Ano? So, ayun, mag-start tayo mga kapatid. Ito po ang una nating ikakabit, yung pang ilalim. Pinaka-ilalim. Tapos, okay na yun, may sabitan yun, nakasabit lang yun. Isusunod natin yung kabilang side niya. So, isang buo itong binabaklas mga kapatid. Isusuot mo yung sa ilalim yan. Sa papakan. Size na. Size na, tapos yan. Susunod mo niya sa loob.
So ayun mga kapatid, natapos na namin, no, kapatid na i-roll. Ayan, ganun ka-tindi tong aking mekaniko. Anong tawag nga sa mekaniko? Master Ceramico. Ayan, si Master Ceramico ang ating nakatulong dito sa pag-aayos nitong motor na to. Master Ceramico, natapos din. Okay, so wala nang kulang, lahat okay na. Good. Thank you mga kapatid sa lahat ng mga nanood dito sa paggagawa natin o magpapakita sa inyo kung paano nga ba maglalagay ng o magpapalit ng fuel pump at saka paano natin siya ibabalik, kung saan natin ipapadaan yung tanke. Thank you. Yan po tayo lahat mga kapatid.